Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Ito mga kababayan, puro bad news na lang ho ang ating pinag-uusapan. Dito ho sa social media, pati ho dyan sa mainstream media, puro bad news na lang ho ang ating nababalitaan. Corruption sa flood control, lindol, baha, no? Ulan, bagyong Tino dyan ho sa Cebu. At itong parating hong malakas na bagyo na super typhoon na papasok yata rito sa bansang Pilipinas. Pinaka-landfall ho yata niya, Monday yata or nakapasok na ngayon. Malulungkot na ho ang ating mga nababalitaan. Dito naman ho tayo sa good news. Naglabas na ng arrest. Dito naman tayo sa good news. Breaking news. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa programang DZRH Executive Session. Nako po. Ito na. Ito na ang pinakahihintay ho ng lahat. Ay, sinabi ko na sa inyo, di ba, na nakaraan? Ang dami hong nagre-reklamo sa ating mga vlog, live. Ano ba kayo? Mga BBM vloggers. Puro na lang kayo warrant ni Bato de la Rosa sa ICC. Puro ganito, pero hanggang ngayon wala pa. Kita nyo, di ba, sabi ko, itapik natin ang itapik para mangyari. Kasi law of attraction yan. Law of attraction, tapos yung isa pang salita, yung isa pang word. Manifesting yan. Pag tinapik yun ang tinapik, pag pinag-usapan yun ang pinag-usapan, mangyayari. Kita nyo, nangyari na. Marami hong naghihintay nito Especially ho, mga loyalista, pula, dilaw, kakamping. Hinihintay ho itong pagkakataong ito. Kasi nga ho, maraming naniniwala na malaki rin ho ang kasalanan ni Senador Bato de la Rosa dito sa war on drugs. At nagkaroon ho ng extrajudicial killing. Kasi nga sabi ko itong si Bato de la Rosa pupwedeng ilaglag ho ni Digong diyan sa ICC court na kung saan pwede niya sabihin ang inutos ko lang naman sa PNP chief ko war on drugs. Hindi ko alam bakit nagkaroon ng extrajudicial killing. Wala naman ako inutos na ganun. War on drugs lang. Bakit nagkaroon ng extrajudicial killing? Kasi presidente, PNP chief, tapos PNP chief na ang maglalatag ng mga programa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Isa na ho ang may mga hawak sa kanya mga deputy. Mga hepe or iba't ibang regional director ho dyan sa Philippine National Police nung kasagsagan ho ng Administrasyon Duterte. Di ba? Ayan malinaw ho mga kababayan. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon niyan kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa isang programa ho ng DZRH, yung executive session. Ngayong araw ho na yan. Nako. Marami hong sabi ko nga, pag lumabas ang warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa, diyan ho, manggagaling sa ICC, marami hong babalikang video rito sa taong ito kasi maraming pa-hype ho na video. Isa na ho ito mga kababayan dati na kung saan, hinamon niya pa ho si dating Senador Antonio Trillanes na kapag lumabas daw ang kanyang warrant galing ICC, kahit daw si Senador Antonio Trillanes ang pumosa sa kanya, wala raw problema, make my day daw. Pakinggan nyo ito.
by June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Yan mo! Sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, magsama ka na. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala kang concern na By June or July. Ayan mga kababayan, yan ho yung mainit, matindi hong pahayag ho ni Senador Bato de la Rosa. Mga nakaraang taon ito na kapag lumabas daw ho yung arrest warrant niya or warrant of arrest niya galing ICC, kahit daw sumama si dating Senador Antonio Trillanes sa pag-aresto sa kanya, walang problema. Gumaganyan pa si Bato de la Rosa, sinasarado pa yung kamay. Nangyari tuloy. Kahit si Senador Antonio Trillanes parang magposas or mag-serve ng arrest warrant, wala raw problema. Make my day daw. Meron pang programa ito. Hindi ko lang mahanap yung video, yung interview sa kanya ni Julius Babaw. Sabi sa kanya ni Julius Babaw, hindi ka ba natatakot pag dumating yung warrant of arrest galing ICC? Ganito pa reaction ni Senador Bato de la Rosa. Bring it up. Sabi niya, hindi ako natatakot. Bring it on. Bring it on. Lakas ng aray, no? Ito pa mga kababayan. Ito yung isa pang magpapatunay na kung saan ay dumating na talaga. Or naglabas na ng arrest warrant or warrant of arrest ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito yung mismong pahayag ho ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya, mga kababayan, sa programa ho ng DCRH. Pero I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Warrant. At yan, ICC to, no? International Criminal Court, no? Ombudsman, sinasabi mo nga, kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction, as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it on good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Trabaho muna. So paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, Oo. bago na kasi. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition ang Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable. Extraditable offense. Kasi I remember recently yata, pero I have it on good. Ayan, maliwanag ho mga kababayan. Nagkaroon ho kanina ng programa si Ombudsman Crispin Boying Rimulya sa DCRH. Yung pangalan ay executive session. Kasama siya dyan. Sakto, ginamit niya ho ang programang ito kasi kaninang umaga, nakatanggap siya na impormasyon na yung warrant o pares ni Bato de la Rosa nilabas na ho ng ICC. Ito matindi, mga kababayan. Alam niyo naman ho, mga kababayan, itong si dating PNP chief, dating PNP chief General Nicolas Torre III ay nakapag-report na ho sa Philippine National Police. Meaning to say, tapos na ho ang kanyang vacation leave. Maaari kaya na iutos na lang ni PNP Chief Nartates ang pag-aresto ho rito kay Senador Bato de la Rosa, kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III? Baka medyo hindi busy si General Torre. Kasi para makumpleto ba? Kasi si dating PNP Chief General Nicolas Torre III umaresto kay Kibuloy. Pangalawa, siya rin ho umaresto kay Digong. Maganda, kumpletuhin na yung recados. Siya na rin maganda humuli kay Senador Bato de la Rosa. Nako, parehas PNP Chief yan. Parehas PNP Chief yan. Minamaliit pa naman dati si General Nicolas Torre III.
PNPA graduate daw. O, si Bato de la Rosa, PMAyer. O, di ba aling PNPA lang? O, wag lang dadalhin sa ICC. Diba? Ani mo ang pagiging PMAyer mo, graduate ka sa PMA, doon naman ang ending mo sa ICC. Ito mga kababayan, ako naniniwala mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, mas higit na dapat makakulong managot ho dyan sa war on drugs extrajudicial killing. Huwag natin kakalimutan, PNP chief yan. Nung panahon ng Administrasyon Duterte. At pakinggan nyo ho itong dating video na kung saan lagi ko hong pinatutugtog ito. Lagi ko hong pinatutugtog ito play natin to. Kilalaman siguro ninyo kung sino mga drug lord dito. Ano, gusto nyo patayin? Gusto nyo patayin? Patayin nyo. Pwede ba kayo pumatay dahil wala man kayo man ang biktima. Puntahan ninyo. Buhusan nyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan ninyo. Ayan ho, si Senador Bato de la Rosa nung panahon ho ng kanyang pagiging PNP chief. Under Duterte administration, naka-PNP uniform. Suot-suot niya ang sa kanyang balikat ang 4-star rank na nagtuturo hong pumatay sa mamamayang Pilipino sa drug lord. Isipin mo, mga kababayan, yung taong bayan na tinuturuan niya na pumatay dyan, ano alam ng taong bayan na ang isang tao drug lord? Paano kung magamit yung ganyang statement? Parang kay Digong, di ba kaya nagkaganyan-ganyan nagamit yung mga kanyang statement? Paano kung napagkamalan lang nila? Pagsabihin, ba't mo pinatayan pare? Sabi ni PNP Chief Bato de la Rosa patay, kilala naman daw natin yung mga drug lord. Alam ko drug lord ito pinatay ko. Di ba? Magagamit Tapos ito pa masama. Nagtuturo pa man sunog ng bahay. Ano kinalaman ng bahay sa krimen or sa drugs? Paano na lang kung may mga ibang tao doon nakasambahay? Mga hayop. Meron ding batas para sa hayop, di ba? Kapag ka napatayan. Paano yun? Sabi mo pati bahay, buhusan daw ng gasolina. Sunugin daw. PNP chief yan, ha? Nagtuturo ho ng ganyan. Ano pa sabi niya? Ano pa sabi niya sa war on drugs? Pakinggan natin. It is just unfortunate that in this war, lives will be lost. Lives will be lost because war on drugs is very dirty. Yan maliwanag ho. Galing ho sa bibig ho. Bunganga ni Bato de la Rosa. War on drugs is very dirty. At meron din isang video dati na kung saan namin niya, meron talagang nalabag ang war on drugs. Meron ho talagang inilabag ang war on drugs. Kumbaga, meron hong nangyaring laban sa sangkatauhan. Namin niya yan. So, abang-abang ho tayo kung paano ho dadamputin itong taong ito. Kung talaga bang paninindigan niya na magpapa-aresto siya. Or magtatago na lang siya sa kagubatan. Kasi mga kababayan, kapag ito hindi nagpa-aresto si Senador Bato de la Rosa, nakakahiya ito. Sampal sa mga DDS ito. Sampal din sa kanya ito. Bakit? Kita mo, yung matanda, mga kababayan, uugod-ugod. Hinaharap ho yung kaso. Ito, PNP chief. Naging general. Siyempre, dapat may tapang ang dibdib nito. Tatakbuhan niya yan? Naku po, ang laking kahihiyan yan. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.